Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami. Damang-dama ka sa aming mga puso. Salamat sa iyo. Patuloy mong ipinagkakaloob sa amin ang pananampalataya na patuloy naming mapuri, masamba ang iyong banal na pangalan. Araw-araw, lagi-lagi mong ipinagkakaloob sa amin ang pag-asa namin sa buhay na ito. Hindi mo po binibigo ang iyong mga lingkod. Nananatili ang karapatan naming tumawag sa iyong napakadakilang pangalan. Damang-dama namin ang iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong patnubay. Lagi mo kaming iniingatan. Ano ang pagsubok ang dumarating sa amin? Ikaw lagi ang nag-iingat. Gumagabay sa bawat isa sa amin. Muli kaming tanggapin, Panginoon, sa pagkakataong ito. Mahabag ka sa amin. Nagmamakaawa kami sa iyo. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at karumihan. Saan man dako naroroon ang bawat isa sa amin. Lalo na ang mga kapatid po naming inaapi. Mga kapatid po naming kinakawawa. Mga kapatid naming nakakulong. Panginoong Diyos, patuloy lang namin silang inilalapit sa iyo. Hindi namin alam ang nangyayari sa kanila. Maawa ka po sa kanila. Lagi silang aalalayan at iligtas. At kung loloobin mo, Ama, makapiling na rin namin sila sa mga ganitong paglilingkod sa iyo. Sa gagawin naming pagsamba, ihandang ganap ang bawat isa sa amin. Ihanda ang aming mga puso't kaisipan. Maging angkop kami at karapat-dapat sa pagtanggap namin ng iyong banal na salita. Alalahanin mo ang iyong abang lingkod na siyang maghahayag ng iyong banal na salita. Lagi mo po siyang puspusin ng kapangyarihan. Kapangyarihan nagmumula sa iyo. Isugo mo ang iyong banal na espiritu nang maging makapangyarihan ang gagawin naming pagsamba sa iyo. Panginoon po naming Jesus, muli kaming nagpapasalamat sa iyo. Huwag kang magsasawa sa amin. Lagi kaming ilapit sa Ama. Lalo na ang aming panalangin sa Kanya. Panatilihin sa amin ang matibay na pananampalataya. Lalo na ang pag-iibigang magkakapatid. Ama naming Diyos, sa muli naming pagtawag sa iyo, muli mo kaming tanggapin.
Sa gagawin naming pagsamba ngayon, ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Mga mahal na kapatid, ang pag-aaralan po natin ay hango sa huling bahagi ng leksyon. Pinagtibay ng kapatid na Eranio Manalo na ito sa pagsamba noon. Kung sila'y nabubuhay pa. Ang pamagat ay hindi tayo makapamumuhay ng tiwasay at payapa kung tayo ay malayo sa Diyos. Karugtong po ito nung tinuro sa atin nung nakaraang linggo. Bilang mga tao ng Diyos sa mga huling araw, hindi po natin ipinagtataka ang mga nakapangingilabot ng mga pangyayari sa ating panahon. Sapagkat malinaw po na ito itinuro sa atin sa loob ng Iglesia. Lahat ng nagaganap ngayon ng mga matitinding kaguluhan, digmaan, malalakas na kalamidad, salot o epidemya, lahat po ng yan ay bunga ng sumpa ng Diyos sa sanlibutan. Dahil sa kasamaan ng mga taong naninirahan. Ang mga kaganapang ito ay nagbabadyang papalapit ang araw ng paghukom. Malinaw din po sa atin, at ito naman ang pinagsisikapan nating magawa, na kailangan nating makatawid sa masamang sanlibutan ito habang itinataguyod ang paglilingkod sa Diyos upang makarating tayo sa kanyang kaharian at matamo ang buhay na walang hanggan. Paano tayo makapamumuhay ng matiwasay sa sanlibutan ito at makatawid ng payapa araw-araw sa gitna ng maraming mga suliranin at mga panganib sa buhay? Sa gayon ay ligtas tayong makasapit sa bayang banal. Ano po ang dapat na pagpunyagian ng mga hinirang ng Diyos? At bakit? Pakinggan ninyong sagot sa awit 73:28. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Ano po ang dapat na pagpunyagian ng mga hinirang ng Diyos habang naglalakbay sa daigdig na ito? Marubdob nating sikaping maging malapit tayo sa Diyos. Maging malapit at malapit sa Diyos. Kasi sinabi kasing malapit, maaaring malapit ka sa damdamin na pagka ikaw ay tumawag sa Diyos o malapit ka sa Diyos, pakikinggan ka kaagad. Malapit sa Diyos ay hindi kayang tanggihan ng Diyos. Yun ang marubdob na hinahangad, sinisikap na mangyari sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Katulad ng matibay na paninindigan ng lingkod ng Diyos. Ang sabi sa talata, ngunit ako, binabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan. Bakit dapat lagi nating marubdob na pagsikapang maging malapit at malapit sa Diyos? Ano ang matibay na pananalig ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Awit 73:25-26. Pagkatapos ay balik sa 23-24. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kong nanghihinaman. Ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Gayunpamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad. Sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggap. Anong matibay na pananalig ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Tulad ni David, ang sabi niya, sino pa sa langit? Kundi ikaw lamang ang Diyos.
at maging sa lupa'y aking kailangan. Yung hinahanap lagi ng mga lingkod ng Diyos. Yun ang kanilang pananalig. Wala silang ibang kailangan, kundi ang Diyos lang. Bakit? Ang sabi niya, puso ko't kaluluwa kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Sinasamahan mo ako sa aking paglakad. Totoong-totoo ito sa buhay natin, mga kapatid, lalo na sa mga panahong ito. Sa lahat ng pagkakataon ng ating panghihina, walang ibang nagpapalakas sa atin, kundi tanging ang Diyos lamang. Marami na nating mga karanasan sa mga nakalipas na mga panahon. Lalo na sa panahong ito ng malaking pagsubok sa iglesia na tayo, ang marami sa atin ay itiniwalag pagkatapos karanas ng matitinding pag-uusig, pang-apit, panggigip. Umating sa atin ang mga panghihina, pero ang Diyos nagpapalakas sa atin. Ano katunayan? Narito pa tayo. Hindi dahil sa tulong ng ang Diyos. Narito pa kaya tayo, mga kapatid? Sino sa atin ang magsasabi? Kaya tayo hanggang ngayon ay namamalagi dahil tayo malakas, dahil sa tayo marunong, dahil sa sarili nating kapangyarihan. Hindi! Tanging ang Diyos lamang po ang ating inaasahan, tumutulong at nagpapalakas sa atin. Kaya yan din ang lagi nating inaangat at sinisikap na matupad sa buhay natin na ang Diyos ay maging malapit at malapit sa atin. Saan man tayo makarating, anuman ang maging kalagayan ng mundo, ang Diyos ang lagi nating maging kasama at kaagapan. Paano ito mangyayari? Ano dapat lagi nating isama sa panalangin na ating magawa upang lagi nating makasama ang Diyos? Awit 119, 36 at patuloy. Itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo, O Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, sapagkat dito nakakamtan ng ligayang inaasam. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumunod na mangkusa. Ano po ang dapat lagi nating isama sa panalangin na ating magawa upang lagi nating makasama ang Diyos? Katulad ng panalangin ng lingkod ng Diyos, ang sabi niya, itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa pangahangad na yumaman akong lubos. Kaibayo ito ng pananaw ng mga tao ng sanlibutan. Pananaw ng mga tao ng sanlibutan. Anong pangunahing hinahangad nila? Ang yumaman. Kaya nga ang buhay at lakas ng maraming mga tao sa sanlibutan nakauko lamang sa buhay na ito, sa pagsisikap sa buhay na ito, sa paghahanap buhay. At iba't iba pa. Ibang-iba ang pananaw at pananalig ng mga lingkod ng Diyos sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, itulot mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa pangahangad na yumaman akong lubos. Yan ang panalangin niya sa buhay na. Pagkatapos, ano naman ang ipinapangako niya na binabanggit sa panalangin? Ang sabi niya, ituro mo, O Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan at susundin ko ng lubos. Yan. Yan ang pangako ng mga lingkod ng Diyos. Nagsisikap, pinahangad, kasundin ang utos ng Diyos. Kaya sa ganito nating mga pagsamba, buong taimtim,
na tinatanggap niya, nakikinig at tinatanggap niya ang mga salita ng Diyos. Binubulay niya at higit sa lahat, sa buhay niya araw-araw, binibigyan niya ito ng aplikasyon sapagkat yun ang pangako niya. Susundin ko habang ako'y nabubuhay, buong pusong iingatan. Susundin ko ng lubos. Pagka sinabing susundin ko ng lubos, ano ibig sabihin nun? Completely. Walang labis, walang kulang. Lahat ay susundin niya. Wala siyang pipiliin. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi lamang ang ating pangangailangan sa buhay ang ating ipinakikisuyo sa Diyos, sa ating mga panalangin. Kasi karaniwan sa ating mga panalangin, ang lagi nating nababanggit sa Ama, yung pangangailangan natin, hinihingi natin sa Diyos. Ang sagot sa ating mga suliranin, yung karaniwang mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Panalangin ng paghingi ng tulong. Pero hindi lang yan ang mahalaga, mga kapatid, na sinasabi natin sa ating mga panalangin, kundi higit sa lahat at lalong dapat na lagi nating isama sa panalangin, papag-alapin lagi sa ating puso ang paghahangad na masunod ang mga kautusan ng Diyos. Na mabuhay tayo na ang Diyos ang binibigyang lugod at kasiyahan. Pagkaganyan kasi, mga kapatid, ibig sabihin, ipinagpapauna natin sa buhay natin kung ano kalooban ng Diyos. Meron tayong gusto bilang mga tao sa mundong ito. Gusto nating matupad sa buhay natin. Nananalangin tayo. Pero ipinaiilalim natin sa kanyang kalooban. Ang lagi nating ipinagpapauna kung ano ang mga aral ng Diyos. Yun ang ating ginagamit na batayan at saligan sa ating buhay. Ano tiyak na matatamo pagka tayo ay ganyan, laging inahangad na masunod ang mga kautusan ng Diyos. Ang sabi, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasam. Sa makatwid, ang kaligayahan ng mga tunay na lingkod ng Diyos ay nagbubuhat sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Karaniwan kasi ang mga tao ng sanlibutan, ang kaligayahan nila kung ano, yung nagbibigay ligaya sa kanilang sarili. Karaniwan, kung ano yung nagbibigay ng ligaya sa sarili, meron kasing mga ganun, mga gawa. Oo, nagbibigay ligaya sa ating sarili, pero labag sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi mangyayari yun. Itatanggi niya yung sarili niyang gusto, kahit pa ito'y nagdudulot sa kanya ng ligaya. Pagkaalam niyang labag sa kalooban ng Diyos, pagkaalam niyang ito'y ikagagalit ng Diyos, hindi niya gagawin. Ipinagpapauna niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Ganyan, kaingat ang mga tunay na iglesia ni Kristo. Kahit sino pa ang mag-udyok sa Kanya, kahit taong makapangyarihan pa, sabihin pang ministro ang magsasabi, mag-uudyok sa Kanya na gawin ito, pero alam niyang masama, ay hindi niya gagawin. Kapag kaganyan po, kaingat ang mga lingkod ng Diyos sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Mag-aalala ba tayo? Matatakot ba tayo sa mga nangyayari ngayon sa mundo, mga nakapangingilabot? Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng lingkod ng Diyos, ako'y na may namumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod naman kusa. Napansin ba niyo yun? Ako na may namumuhay ng payapa at malaya. Bakit? Yamang ako sa utos mo'y sumusunod naman kusa. Di ba totoo yun, mga kapatid? Pagka tayo nabuhay sa paglabag, walang kapayapaan. Kahit dito sa lupa, pagka ang tao nabuhay ng labag sa batas, marami siyang ginawang iligal.
kriminalidad. Payapa pa ang buhay ng taong yon? Hindi lalo na sa harap ng Diyos. Kung lagi kang lumalabag sa mga aral ng Diyos, paano ka magiging payapa? Aabutin ka ng sumpa ng Diyos? Baliktad. Pero sa mga tunay na lingkod ng Diyos na nabubuhay sa pagsunod, payapa, pamumuhay. Paano sa panahong ito ng matinding krisis at kahirapan? Mababalisa ba tungkol sa pangangailangan sa buhay? Ang mga lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga kautusan? Awit 34:9 hanggang 10. Kayong mga hinirang ng Panginoon, matakot kayo sa Kanya. Dahil ang may takot sa Kanya ay hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan. Kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Mababalisa ba tungkol sa pangangailangan sa buhay ang mga lingkod ng Diyos na may takot sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga kautusan? Hindi. Paanong mababalisa kayong ang sabi ng Biblia, ang may takot sa Kanya hindi kukulangin sa lahat ng pangangailangan? Pansinin niyo yun, mga kapatid. Sa lahat ng pangangailangan. Ano man yun? Ano man yung pangangailangan mo, hindi ka kukulangin. Ano garantiya ng Biblia? Ang sabi, kahit mga leon ay kukulangin sa pagkain at magugutom. Ngunit hindi kukulangin ng mabubuting bagay ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Yung leon, mga kapatid, hari ng kagubatan, imposibleng magutom yon. Pero magutom man ang leon, pero ang mga lingkod ng Diyos, na tapat at nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga kautusan, hindi kukulangin ng mabubuting bagay. Ano ka magkukulang? Ang Diyos ang magkakaloob sa iyo. Kung ang Diyos ang kasama mo sa buhay na ito, siya ang bukal ng lahat. Pero ba tayong kailangang wala sa Diyos? Meron ba tayong kailangang hindi kayang ibigay ng Diyos? Meron ba kayang mga suliranin na hindi kayang lunasan ng Diyos? Kaya mahadlangan pa ba ng kadiliman ng sanlibutan o ng anumang nagsisilbing kaaway ng pananampalataya ang mga lingkod ng Diyos na siya ang laging kasama dahil naging masunurin? 2 Samuel 22:29 hanggang 30. Ikaw po, O Panginoon, ang aking tanglaw. Pinawi mong lubos ang aking kadiliman. Minsan kasi madilim ang buhay. Sinabing madilim ang buhay. Kaya, nagdidilim na ang paningin. Bakit nasasabi yan ng tao? Dahil sa suliranin. Maraming alalahanin, intindihin sa buhay. Hindi siya makagulapay. Pero ang lingkod ng Diyos na masunurin, ang sabi, ikaw, Panginoon, ang aking tanglaw. Inawi mong lubos ang aking kadiliman. Ano pa? Sa mga kaaway, sa pamamagitan mo, Diyos, anumang pader ay nahahakbang. Ano ibig sabihin? Walang imposible sa buhay natin. Yung imposible sa pananaw ng tao, magiging posible sa atin sapagkat kasama natin ang Diyos. Sa makatwid, mga kapatid, anuman ang mga nagsisilbing hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos, gaano man karami at gaano man kabibigat, ay makakaya nating mapagtagumpayan dahil sa tulong ng Diyos. Sapagkat siya ay nasa ating panig. Higit sa lahat, saan tayo iahatid ng Diyos pagkatapos na tayong ingatan at iligtas sa maraming kapahamakan, mga suliranin at mga kasamaan sa daigdig. 2 Timoteo 4:18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan
At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Diyan tayo ihahatid ng Diyos pagkatapos sa tayong ingatan at iligtas sa maraming kapahamakan, mga suliranin at mga kasamaan sa daigdig. Ang pananalig ni Apostol Pablo na tapat na lingkod ng Diyos. Sabi niya, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasama. At siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, ito rin ang sana'y panaligan natin sa buhay na ito, sa ating paglalakbay. Opo, malapit na ang araw ng paghuhukom. Apo tanaw na natin ang ating kaligtasan. Yan ang sinabi ng kapatid na Hieronimo Manalo noon nung sila'y nabubuhay pa. Pero kitang-kita naman natin kung gaano kahirap na ang paglalakbay. Saksing buhay tayo sa mga nangyayari araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang suliranin ng maraming mga tao, paano makapamumuhay ng payapa? Paano makatatawid ng payapa araw-araw? Sa panig nating mga tao ng Diyos. Opo, mga tao tayo ng Diyos. Yan ang ating pananalig. Pero naglalakbay pa tayo sa mundo. Ganon din ang maaaring nasa isip natin. Paano tayo makatatawid ng payapa araw-araw? Kung ganyan ang kalagayan ng buhay ng tao sa daigdig. Napakaraming mga panganib sa buhay. Pero kung kasama natin ang Diyos, hindi tayo mag-aalala. Kung tayo nasa pagsunod sa kanyang mga kautos, malulugod siya sa atin at siya isa sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Siyang magliligtas sa atin araw-araw sa mundong ito. At siya rin ang maghahatid sa atin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Mga kapatid, pagka tayo nahihirapan sa buhay na ito, tumingala tayo sa langit. At kahit po sa ating isip, sabihin natin sa Ama, maawa siya, huwag niya tayong pabayaan. Mamalagi siya sa ating buhay. Kung nakikita man tayo na nagkukulang at nagkakamali bilang mga tao sa kabila ng pagsisikap natin na masunod ang kanyang mga kautusan, nahuhulog tayo sa pagkakamali. Sabihin natin sa Ama, huwag na tayong papatulan. Lagi siyang magdalang habag sa atin, lalo na pagka tayo na sa ganitong mga pagsamba. Dinggin niya ang ating mga panalangin at iunat niya ang kanyang kapangyarihan para muli tayong basbasan. Saan man tayo naroroon, sa iba't ibang panig ng mundo. Pagka nakikita niya tayo kasama sa ganitong mga pagsamba sa Kanya, huwag siyang pagtatago sa atin. Agad niyang iunat ang kanyang mapagpalang kamay para tayo'y basbasan. Maawa nawa ang Ama sa ating ngayon, tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama na aming Diyos, totoong-totoo lahat ng aming narinig sa kalagayan ng buhay ng tao sa daigdig. Nasasaksihan namin ngayon ang mga nakapangingilabot na mga pangyayari. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw, Ama. Ito ang matibay naming pananalig at paninindigan na kung ikaw ang laging kasama namin sa buhay na ito, ligtas at payapa kaming makatatawid araw-araw. Higit sa lahat, ligtas kaming makararating sa bayang banal. Kaya nga po, ang hinahanap namin ay ikaw, aming Ama, sa buhay namin sa daigdig.
Sinisikap naming mabigyan ka ng kaluguran. Ikaw ang lagi naming ipagpauna sa aming buhay. Nagtatanggi kami ng aming mga sarili. May mga sakripisyo, maraming mga tiisin. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, Ama, buong tiyaga naming sinusunod ang lahat ng iyong mga kautusan upang ikaw ay mamalagi sa buhay namin. At kung ikaw ay kasama namin, makakaya namin ang lahat. Kahit gaano kabigat na mga pagsubok, makakaya at mapagtatagumpayan namin. Kahit po maraming mga suliranin, kahit maraming mga kalumbayan, walang makahadlang sa amin, walang makapipigil sa amin sa paglalakbay patungo sa iyong kaharian. O aming Ama, ito namang matapat sa aming buhay, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Magkaisa kaming lubos, maging pananaw namin at pananalig. Ikaw ang lagi naming maging kasama. Ikaw ang lagi naming sikaping makasama sa buhay na ito upang ligtas kaming makarating sa piling mo. Walang maiiwan sa daan ng paglalakbay. Maawa ka, aming Ama, sa gitna po ng mabigat na mga pagsubok sa aming abang kalagayan ngayon. Ama, wala kang bibitiwan sa amin. Saan man kami dako ng mundo naroroon, ang mga anak mong nasa pangangalat, ang mga anak mong nasa kulungan, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. O aming Ama, damputin mo kami pagka kami nangangailangan sa iyo. Pagka kami nadapa dahil sa bigat ng mga dalahin, maawa ka, ibangon mo kami. Alalayan mo kami araw-araw. Palakasin mo ang aming mga loob. Tanglawan mo ang aming mga puso. Magalingin mo ang mga may sakit. Maawa ka lalo na kung meron nasa paggamutan. Haplusin mo ang kanilang karamdaman. Ibalik mo po ang kanilang lakas para katuloy kaming lahat sa aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Lalo na pagka nakikita mong nabibigatan kami. Lalo na pagka kami natitigilan. Pagka may mga lingkod kang halos natutulala dahil sa dami ng alalahanin, halos hindi makaya ang bigat ng buhay. Sa gayong kalagayan, isugo mo ang iyong espiritu. Malakasin mo ang iyong mga hinirang. Manahan ka sa aming mga puso para laging magbigay sa amin ng katatagan at magpatuloy sa mga paglalakbay. Ama, sumasampalataya kami. Narinig mong muli ang aming mga panalangin. Ikaw ang lagi naming kasama. Hindi mo kami pababayaan at lagi mong ibibigay sa amin ang paghahangad na masunod ang iyong mga kautusan. Masunod namin ang lahat ng mga aral mo para ikaw ang laging malubod sa buhay namin. Ama, magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo.